Hey guys, welcome to my channel. So if you don't already know me, I'm Sam. In this channel, we talk about my lifestyle including experiences, financial journey, career aspirations, and many more. So for this video, let us check what Mount Isa looks like. In my first video, I mentioned that we are based in Mount Isa. So it is a regional or remote area here in Queensland, Australia. Last Sunday, I decided to do a vlog while going to the gym. First time ko actually to do that, so medyo nahihiya pa ako magdala ng camera sa labas. But yeah, without further ado, let's watch the video. So, let's go guys. Maglakad tayo papunta sa gym. Oops, buti ko masarap guys. Let's go. So, ito yung labas ng area namin. Ano ba? Medyo naiiyak ako guys mag video ngayon. Kasi first time ko mag-video, but that's fine. So, kung makikita nyo guys, ito yung labas ng kung saan kami nag-stay, and yan yung bahay. So, yung bahay na yan is maraming unit. But, yeah, yun yung lookout. Hindi ko alam kung nakikita nyo, pero punta tayo dyan next time. So, lakad muna tayo papuntang gym. So, ganito guys yung itsura dito sa Mount Isa. It kinda looks like Philippines, to be honest. Nung first time na dumating ako dito, iba lang yung weather kasi dry, pero parang okay naman. Usual na parang town, ganyan, or city. Pero hindi siya yung city na nakikita nyo kagaya ng Sydney, Brisbane, ganyan, or Melbourne. So, ganito siya guys. Yung lakad ko pala papuntang gym is will take about 10 to 15 minutes. Pero ang lamig guys. Ang lamig masyado. Lamig talaga ako. So, nabasa ako guys ha. So, lakad muna tayo ngayon. Sunday ngayon actually guys. So, kaunti yung mga tao, yung mga sasakyan. Pero relatively konti lang naman talaga yung mga tao dito sa Mount Isa. So, dito sa Mount Isa, I think around 20k lang yung population. So, talagang maliit siya na city. So, yan. Kung nakikita nyo guys, kung nakikita nyo yung parang stick-o. So, yan yung area ng mines. And kung nakikita nyo yung usok, so yan yung minahan. So, yan. Check lang natin kung ano itsura ng Mount Isa hanggang makarating tayo sa gym para magpapawis. Try ko actually guys na dalasan yung pag-gym para mas feeling productive yung araw. But yeah,
minsan mahirap mag-commit. So yun yung kulang natin, consistency, commitment. Pero I think pwede tayo mag-start ulit. Kasi nung previous weeks, yung bago ako magkasakit, medyo okay na ako sa pag-gym, ganyan, halos everyday. Then nagkasakit, so restart ulit. Okay, that's fine, that's all good. So ayun, ganito lang tayo guys hanggang makarating ng gym. So para yung Cosmo is nakakita ko ako so approaching tayo sa isang roundabout. So yung roundabout guys dito sa Australia sobrang dami. Way kasi yun para ano ba yung term? Hindi ko alam kung ano yung term, pero parang malesen yung traffic. Kasi yun talaga yung one of the purpose ng roundabouts. Tapos syempre pag approaching roundabouts, nagsislow down yung mga tao, so extra safety din for the drivers. Pero baka medyo magalaw ata guys yung video ko kasi nanginginig ako. Medyo malamig. So dito tayo ngayon guys sa isang gas station. So kung kung nakikita nyo yung kulay gray na building, yan yung Woolworths. Diyan yung isa sa mga establishment or grocery store dito sa Mount Isa kung saan kami nag-grocery. Grocery store nga, syempre doon nag-grocery, diba? Kasi yung isa naman is Coles, pero sa kabilang side yung Coles, so hindi natin mapupuntahan ngayon. Out of the way siya. So traffic lights. So ganito guys yung itsura ng yung kasi guys ito pinipindot yan para makatawid tayo. So kailangan nyo yun pindutin pag nandito kayo sa Australia, kasi para mabigyan kayo ng priority. Kasi priority dito guys ang pedestrian. So ayun, I think halfway na tayo guys. So itong gray na building na yan, buong Woolies yan. Then parking lot. So yeah, halfway na tayo. Then malapit na tayo sa first gym dito. First gym, isa sa mga gym dito sa Mount Isa. So Anytime Fitness, meron din dyan sa Philippines, pero mahal kasi yun dito. Kaya din tayo sa mura lang na gym. As long as na nakakagawa naman ng physical activities and ng usual routine natin, okay lang. Doon tayo sa mura guys. Para makatipid. So yan guys, loob ng Woolies. Mount Isa Courthouse, police. So yeah, ganito guys. So kita nyo, medyo makalat ng onti ngayon. Pero pag usual days,
Actually, yan na yung itsura ng makalat dito. Kasi I think dahil weekend tapos maraming pasaway na nagtatapon lang. Pero dito talaga guys, hindi. Pag nakita ka ng mga tao na lalo ng mga Aussie na nagtapon ka ng basura, sasabihan ka talaga nila. So, pero yung usual guys, ganito talaga yung itsura niya, malinis. So, yan yung first gym actually guys. Anytime Fitness. Yeah. Walang tao. Ay, actually meron sa loob. Pero, hindi ako dyan guys. Pa tayo, malapit na tayo guys. I think another 5 minutes. Yeah. Morning. So, yung mga tao dito guys, actually sobrang ano ba yung term, yung laging nagigreet, pero parang ano yan eh, common courtesy. Not sure kung tama yung term ko. May na pa ako sa English guys. So, pedestrian tayo. Ito guys, kapag roundabout, ito kasi hindi roundabout, so priority ang pedestrian. So mali pala ito yung nasabi ko kanina. So approaching roundabout, dapat mag-give way ang mga pedestrian sa mga sasakyan, which is kinda common sense kasi hindi pwedeng ma-stuck ang mga sasakyan sa roundabout. So people should give way to them. So yeah, malapit na tayo guys. So yan yung minahan kung nakikita nyo guys. Maitim yung usok mo yan. So sabi ni Pat or pati ng ibang kakilala namin na nasa Mines, pag maitim daw yung usok, naglilinis daw yan. Ibig sabihin naglalabas ng pera, expense yan. Pero pag puti, yun, pera yun, papasok. Yun lang. So lapit na ulit tayo guys sa roundabout ulit. Right now it's 6:55, so I think sakto na pagdating natin ng Gym 7. Then we can spend at least 30 to 45 minutes there kasi may walking naman na tayo papunta dito, ay papunta sa gym. So okay lang, kasama na yun sa exercise natin. Yeah, so yan guys, nakita nyo yan, yung nasa harap ko, yan ang Mount Isa Mines. Yan ang isa sa bumubuhay dito sa Mount Isa. Kasi sobrang daming pera ng mga minahan. So takbo tayo guys kasi may sa roundabout. Priority sila. So lapit na tayo. So di ko na dadalhin, di ko na i-on guys yung camera pagdating ng gym kasi I'm not sure about the policies, but at least nakita niyo yung purpose naman nitong vlog na to is makita yung kung ano itsura ng Mount Isa. So kita niyo yan. Di ko alam kung ano yung term, basta may isa dyan na smelter. Di ko alam yung iba. Yun lang alam ko guys. So yun. Then ano pa ba?
So yung katabi ng gym is actually a park. So sobrang ganda ng mga parks dito, guys. Kung makikita nyo tong park na to, maganda na to. Pero pag pumunta kayo sa, lalo na sa mga big city, may mga park, sobrang kid friendly. And ayan, ito may skateboard yan. So yeah, yun lang guys. Daming ibon guys, oh. We're getting closer. So sorry sa ingay. I think operational kasi yung mines. So kung naririnig nyo, medyo maingay today. But yeah, lapit na tayo. So dito ako gym, PCYC. So Mount Isa Police Citizen Youth Club. So ano kasi siya, parang hindi public gym, basta under siya ng ano ba, charity ba yun? Hindi ko sure eh. Pero yan. So yan guys, ganyan yung Mount Isa Mines. Then dito na tayo. So yun muna guys, I'll be back. Gym muna ako. Thanks for watching guys. So with that video guys, I think may idea na kayo on what Mount Isa looks like. May mga iba pang place tayo na pwedeng i-visit to showcase kung ano pa meron dito. But yeah, since regional area siya, kaunti lang talaga yung pwedeng mapuntahan. The next closest major city from here is 10 to 12 hours na drive pa. So talagang medyo malayo. Pero ayun, anyways, hopefully you enjoyed watching the video. I would really appreciate it guys if you could subscribe to my channel and like my videos. So for the next video, I'm thinking maybe we could talk about some of the YouTube channels na pinapanood ko, which help me to do better in life, mapa-lifestyle man, career, or finance. So, pero baka mag-focus muna tayo sa mga financial YouTube channels sa next video, and hopefully may matutunan din kayo sa kanila. So stay tuned to that. Again, thank you so much and see you in the next video. Bye-bye.